Isa pong mapagpalang pagbate sa lahat ng mga subscribers, followers at mga viewers ko. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan lagi at ligtas sa anumang uri ng kapahamakan at lalong may iiwas dito sa mga politikong mga kawatan. At doon naman po sa may mga nararamdaman na sakit-sakit, ay wag po kayong mawawala ng pag-asa. Tuloy-tuloy po ang aking pagdarasal na ilipat na po yung inyong mga sakit dito kay Butod para lalong maragdagan ng pagkabutod itong si Butod dito. Lahat po ng mga sakit-sakit ninyo ay lilipat na po yan dito sa mga bangag at dito sa mga butod na nandyan sa posisyon ngayon. Ayan po at ilang oras na lang po, alas 10 po yata yung pagsisimula ng hearing dyan sa Senado. Yun tungkol po doon sa ibinulgar ni Maharlika na yung tungkol doon sa dokumento na nag-leak na pinadala nga kay Maharlika at yun po ay haharap na po dyan yung si Agent Morales dyan sa Senado. At obserbahan po natin kung ano po ang maging takbo ng investigasyon. At sa ngayon po, wala po muna tayong sasabihin muna, kundi mag-obserba po muna tayo. Pagkatapos po niyan ay magbibigay po tayo ng komento. But anyway, ay nadagdagan na po yung listahan ko rito ng ipapakain ko sa buhaya. Para lang malaman ninyo, ito lang naman yung kakain sa inyo. Ayan po, ito nandiyan sa screen. Ayan po. Kung gaano kalaki ang bunga nga niyan. Yan. Kita nyo. Mayroon pa pong iba. So yan po yung mga kakain sa inyo. Diyan ko kayo ipapalapa sa mga buayang mga alaga ko. Magkukwento lang po ako sandali. Noon pong araw dito sa amin, napakarami pong mga magnanakaw dito. Grabe, sobrang mga kawatan dito. Ultimong alaga mong manok, baboy, hihilahin yan. At basta talagang mga pusakal na mga magnanakaw talaga. Pero sino ba nagpatino dyan sa mga magnanakaw na yan? Ako po. Manood lang po kayo, diretso, para po malaman ninyo kung paano kung pinatino yung mga magnanakaw dito sa amin. At yun nga po, dito wala po akong tigil sa kalilista. Napakahaba na po yung listahan ko rito. At tinatansya ko po dito, ay ako siguro, ngayon pa lang ay nagbubunyi na itong mga buayang mga alaga ko rito. Dahil lahat po talaga ito, papalapa ako lahat sa buaya. At alam niyo po ba kung bakit ko sabing ako ang nagpatino nung mga magnanakaw dito nung araw? Kasi sabi ko nga po rito ngayon, wala na pong pan dito. Makita lang po yung bakuran ko. Kahit na sa kabilang bundok pa yan, iwas na po yung mga magnanakaw. Halos ayaw nilang tingnan itong lugar ko. Bakit? Ito po ang kwento. So, noon po ang panahon na yun ay may mga buaya na talaga ako. Mahilig po kasi ako talagang mag-aalaga ng buaya . At hanggang ngayon nga, sabi ko nga, dito sa basement ko, ay napakarami po yan. Humigit kumulang mga 150 po ito. Na mga talagang mga malalaking mga buaya ito. Yung iba po yan, nakadivision po yan, yung mga medyo maliliit pa na buaya. Kaya ito, inilalaan ko po rito sa mga kawatan sa gobyerno. Ito na po yung kung bakit tumino ay yung wala nang magnanakaw din sa amin. Kasi po, ganito ang ginawa ko doon. Nagkuhan po ako. Nagkatay po ako ng 2 baboy. Okay? 2 baboy po yung kinatay ko. Tapos, mayroon pa pong kambing. Lahat po yan. Tapos, lahat po ng magnanakaw ay in-invite ko. In-invite ko po dito sa lugar ko. So, ngayon, ito na, lahat na. Ay, nagiinuman, pinainom ko ng painainom yan, lahat.
Lahat yan ng mga magnanakaw. Wala ko ibang bisita rito, puro mga magnanakaw. O, ngayon, noong okay-okay na, hindi naman sila gaanong kalasingan, tamang-tama lang, yung maintindihan pa nila, hindi nila makalimutan pa na talagang sariwa pa sa utak nila, matatandaan nila, yung gagawin ko. So, pinashot ko muna sila. Pinalamon ko sila ng handa ko. Sige, ito na. Nagsalita na ako, sabi ko, pasensyahan na po tayo. Dahil gagawin ko lang po ito para ipakita ko sa inyo lahat na tigilan na ninyo ang pagnanakaw. Okay? Kasi unang-una, yung mga ninanakaw ninyo, hindi nyo alam kayamanan na yan ng mga kapitbahay ninyo. Kagaya na lang ng kambing, baboy, manok, kayamanan na yan ng mga kapitbahay ninyo. Huwag nyo po perwisyuhin. Ngayon, para magkaintindihan tayo, kung salita lang ang bibitawan ko sa inyo, hindi kayo magtatanda. So ngayon, siyempre bago ko naman sinabi yon, may mga nakaback up na sa akin at may mga nakatutok na rin sa kanila. Hindi ko nasasabihin kung ano yung mga nakatutok sa kanila. So, ngayon, pinili ko yung talagang pusakal na magnanakaw. Okay, dito ka nga. Sabi ko ganyan, lapit ka rito sa akin. Upo ka dyan. Ito na ka ako. Sabi ko doon sa mga kakasamahan niya. Ito na yung gagawin ko na sana ito ay magsilbing aral sa inyo at magsilbing tatatak sa utak ninyo na huwag na kayong magnanakaw. Ginawa ko, itinulak ko yung pusakal na magnanakaw na yun doon. Hinulog ko doon sa buwang buhaya ko. Tingnan nyo ngayon, sabi kong ganyan. Siyempre, hindi naman sila makapalag. Bago naman sila pumasok dito sa party area. Siyempre, nakapkapan na lahat sila. Hindi naman sila makakapalag na. Naka-close door na yan. Wala na silang masasulingan. Pinapanood ko sa kanila kung paanong lapain ng mga buhaya ko yung pusakal na magnanakaw na yon. At dinig pa nila yung pagragumo ng mga buto-buto ng hinulog ko na yon. Ay talagang nilapa ng buhaya. Alam niyo ba yung ragumo? Yung parang kumakain ng chicharon na nagkakan talaga yung talagang pumuputok-putok pa yung mga buto ng pagka kinuha ng kwan ng buhaya. At tingnan mo itong nandito sa screen. Tingnan na naman ng kaluan ng bunga nitong buhaya ko na ito. Yan yun. Kaya, ganun din ang gagawin ko rito sa mga politikong mga kawatan na ito. But anyway, hindi pa tapusin ko lang muna yon. Yung kinikwento ko. So hanggang sa maubos na yung tao na hinulog ko na yon. Sabi ko, ngayon, kayo ba ngayon may magsasalita ba sa inyo na ganito ang nangyari dito sa farm ko? Wala po. Wala pong magsasalita. Kahit naman magsalita kayo, sige. Kahit naman sino ang sumbuhan ninyo, nagsumbong kayo. Hindi na po, hindi na. Kaya magnanakaw po ba kayo? Lumuhod silang lahat. Sabi niya, hindi po, hindi na po. Magbabago na po kami. Magmula noon, wala nang magnanakaw dito sa lugar ko. At katunayan, lahat ng mga magnanakaw na yon, at may marami pa namang mga buhay ngayon, lahat yan, natuto na silang mamigay kung ano yung mga pinagpaguran nila. Halimbawa, naka-bingwit sila ng isda, naghukay sila ng kamote, or ano pa man dyan, basta mayroong kabuhayan, namimigay sila ngayon. See? Ganun lang yon. Yan din ang plano ko rito sa mga politikong mga kawatan ito. Isa lang. Kaya yun ang sinasabi ko, kung makarating lang sana ako diyan sa Senado or sa Kongreso, ay di ba mayroon akong access na kumbidahin din dito sa lugar ko. Di ba? Natural yun. Pero dahil nga sa kwan yun,
dahil nga sa malabo na pasukin ko ang politika, hindi ko alam, talagang wala talaga sa pan ko eh. Wala talaga sa bokabularyo ko ang pasukin niya mga ganyan eh. Ngayon, kung halimbawa mayroon man akong tutulungan ng mga manok ko na patatakbuhin ko at susuportahan yan all the way hanggang sa manalo yan. Pero yun nga, bago natin siya suportahan ay kasundo sila sa akin at gagawa kami ng either verbal agreement na susundin nila yung instruction ko. Kasi isa lang naman instruction ko eh. Kung sino yung mga kawatan talaga dyan, mapasinado ba man sa mga kongreso, kung sino yung kawatan, yun ang kaibiganin nila. At pagkatapos sila makaibigan nyo ngayon, isama nila rito sa lugar ko. Total, kung resort, may resort. Hindi sila makakalata. Maganda itong lugar ko. At siyempre natural, full of video yan, litrato yun ay papakita doon sa mga kakawatan na kasamahan nila halimbawa. Mainggan sumama. At kung maaari nga, makaimbita siya ng kwan dito, mga 5 or 10 na mga kawatan diyan. Para maging masaya naman itong mga buhaya ko rito. Ipapalamon ko talaga sa buhaya ito. Oras lang na may talagang lahat yan, pag-iisipan ko na lahat yan. Bakit ko gagawin ito? Napakasarap ang magpakain sa buhaya nitong mga kawatan na ito. Lalo na kung bawat pupuntahan mong lugar, nandoon yung maglalapitan sila sa iyo, Sir, 1 linggo na po kaming hindi kumakain. Sir, 3 linggo na po kaming hindi kumakain ng kanin. Ano ang mga kinakain nyo? Ito po, nagtitiis lang po kami ng nilagang saging na kung saan nakita nyo naman po, hindi pa magulang. At yan na po ang pinagtsatsagaan namin. Talaga sobrang hirap. Yun eh. Wala akong narinig dito sa mga pinupuntahan ko na kahit papaano ay natulungan ng gobyerno. Dahil ang lagi nilang sinasabi, mayroon ng batas na ginawa sila para sa mga mahihirap nating kababayan. Okay? Yun na nga, una yan, DSWD. Nagkuhan pa sila, nag-create pa sila ng another, kung ano-ano pa, yung mga AX na yan. Pero lahat po na ito ng mga dumaing sa akin, na lahat ng mga natutulungan kong ito, nung tanungin ko sa kanila kung sila ba ay nakatanggap ng tulong sa gobyerno, iisa po yung sagot nila. Wala po. Ano magiging, anong pwedeng papasok sa utak mo? Then papasok sa utak mo, napakasarap ipakain sa buhaya itong mga animal na ito. Diba? Balikan natin konti yung mga magnanakaw na inimbita ko. Pagkatapos noon, may nagsumbong ba? Walang nagsumbong. Hanggang ngayon, walang nagsumbong. Tanginan nyo. Bakit? Kakasuhan nila ako? Bakit? Ako bang pumatay? Ako bang kumain doon sa tao na yon? Aba, sige nga. Hindi ko kinain yun. Kinain ang buhaya ko. Pero hindi ako ang kumain. Ano ikakaso nila sa akin? Di wala. Yan ang pumapasok sa utak ko eh. Kaya gusto ko sanang mayroong ipanalong congressman, may ipanalo tayong senador. Yun na nga, dahil yun ang purpose ko sana. Na kaibiganin niya hanggang sa makuha yung loob, imbitahan dito sa lugar ko. Diyan ay ipapakain ko ngayon sa kwan. Ngayon, iba na ngayon ang sistema ngayon. Papaanong magkaroon ng chilling effect yan? Kasi
Kasi sabi ko, magkaiba yun nung araw. Ngayon, magkaiba rin dito ang gagawin ko sa mga politikong mga kawatan na ito. Habang nilalapa yan ng mga buaya ko, bibidyohan ko yan. Oh. I-upload ko ngayon. Sa tingin ninyo, mayroon pa kayang magnanakaw? I don't think so. Lalo na kung maririnig na nila garagomo, ang mga buto-buto nila. Sabi mo, may makaisip pa magnakaw dyan sa kanila, lalo na yung tambalos-los na yan. Baka nga is tambalos-los ang unahin natin. Para lahat yan ay matakot itong mga dipota na mga ulupong dyan sa kongreso. Oh. Wala na, sigurado ako dyan kung may magnanakaw pa. Wala na magnanakaw. Ngayon, kung talagang dahil malakas ang loob, pagkatapos yung mapanood yung video na nilalapa ng buaya ko, yung buaya ko to. Tapos garagomo ang mga buto-buto, tapos tuloy pa rin pagnanakaw niya, ka na yan. Ang gagawin naman natin yan, balatan na. Mula dito sa ulo, balatan natin hanggang sa talampakan. Tapos kiskisan natin ng asin, buhusan natin ng suka or kalamansi. Tapos sili na dikdik. Ay, ewan ko lang, videohan din natin. Pakita natin, ito yung politikong kawatan. Ito ang ginawa ko. Ewan ko lang kung may magnanakaw pa. Tanginan nyo. Marami ako iniisip para sa inyo. Marami. Hindi dahil dito, marami pa. Pwede ko pang padalhan kayo ng padalhan ng sobre. Para sa ganon, hanggang sa huling hininga ninyo, makaamoy kayo ng Victoria's Secret. Ganyan dapat sa inyo. Hanggat tuloy-tuloy ang pagnanakaw nyo sa pira ng bayan, at lalong dumarami yung mga walang masaing kong kababayan, putang ina ninyo, panggigigilan ko kayo. Maniwala kayo sa akin. Akala nyo, papatayin ko kayo? Hindi. Bahala na yung buaya ko. Kaya kung babalatan ko yung mga balat ninyo, mula ulo hanggang paa, buhusan nga ng mga kalamansi at saka mga asin at saka bagoong at saka sili yan, hindi ka naman mamamatay. Siguro, bahala ka na lang kung ma-infection ka, mamatay ka, hindi pa rin akong pumatay sa iyo. Sa tingin niyo, may magnanakaw pa kaya? Wala na. Hindi na applicable ang batas-batas kayon. Dahil unang-una, ang bumabali ng batas, ito mismong mga tagagawa ng batas. Walang kahihiyan. Lahat ng ginagawa nila, lahat yan pabor lagi sa kanila. Tingnan nyo yung concurrent resolution number 10 na yan, let's na yan. Sila ang gumawa. Para sa ganon, hindi na kailangan na mag-submit sila ng mga resibo na mga pinagkagastusan nila. Samantalang sa Amerika, ultimong parking, isinasabit yan ng mga kongresista at saka mga senado. Pero dito sa atin, 2 bilyon gagawa lang sila ng certification. Wala man lang isang resibo. Tama pa ba yan? Kaya napakasarap panoorin pagka nilalapa na ng mga buaya ko to, lalo na kung nagarago mo yung kanilang mga buto. Sabi ko sa inyo,
Pag hindi nanginig lahat yung mga yan, hindi naman nila ako pwedeng kasuhan. Ano ikakaso nila sa akin? Murder? Samantalang, yung buhaya ko nagragumo sa mga kanilang mga buto-buto. Di ba hala na? Di yun ang dalhin nila yung sa korte yung buhaya ko rito. Yun ang imbestigahan nila, hindi ako. Lahat yan. Maniwala kayo sa akin. Nakalista na yung mga kawatan. At or either marami ang pwede kong gawin sa kanila eh. Marami ito. Hindi man yon, or pag nahuli ko yung isang kawatan na yan na politiko, lahat itong mga tinutulungan ko yung mga kapos sa kabuhayan ng mga kababayan ko. Lahat sila, marami ito eh. Bigyan ko sila ng panglatigo. At sila ang maglalatigo hanggang sa malagutan ng hininga. Na nakabidyo. Para magtanda kayo. Gagawin ko yan. Tangina nyo. Ano pang kakatakutan ko? Actually, ang taning ko na lang sa buhay ko, 25 years na lang. Bagamat mahaba pa, imagine nyo, 175 years old ko na, ano pang katakutan ko? Ang taning ko, mabuhay man ako o mamatay bago mag 200 years old ako na mismo ang papatay sa sarili ko. Dahil gusto ko nga ngayon, ayaw ko nang mabuhay eh. Imaginin mo yung mga pinagdaanan ko sa 175. Baka hindi kayo nagkukan ha. Nakita niyo ba yung nasa TikTok kahapon lang na yung lalaki na 140 years old yata yun. Mga ganon. Basta 135, 140 years old. Tingnan mo, nag-i-exist pa. 140 years old. Kaya nga lang, parang bungo na siya. Ay, mas matanda ako doon. Pero ito, ngayon, bigyan nyo ako ngayon ng girlfriend. Papatusin ko pa. Joke lang po yan, joke lang. Nagpapatawa lang po ako doon. Yung 140 years old na yun, na nasa TikTok, parang na talagang bungo. Pero humihinga pa. Kaya hindi imposible, yung buhay ko, abutin ng 200 years old ako. So, ibig sabihin, kung 175 years old ko, mayroon pa akong 25 years pa na mananatili sa mundong ito. So, yung 25 years na yon na pananatili ng buhay ko, wala akong gawin dito ngayon, kundi lipulin ko yung mga kawatan na yan. Para sa ganon, mamatay man ako, masaya na kayong mga Pilipino, wala na magpapahirap sa inyo, wala na magnanakaw sa kabanang bayan, at magiging masaya na itong mga tinutulungan kong mga kababayan ko. Kasi ngayon kahit napatayin ko sarili ko, hindi naman ako makamatay-matay eh. Hindi ba? Di ba't naghahamon nga ako rito? Wala naman tumanggap doon sa hamon ko. Magpapabaril ako dyan sa Luneta, magpupustahan. Di kaya tanggapin nila ang hamon ko, magpapatayan kami dyan, lalo na yung mga politikong mga hindi mga binabayaran, nagpapabayad yan. At panggigipit dito sa mga gusto lang magpahayag ng kanilang damdamin. Ayaw pa dahil nabayaran na. Putang ina ninyo. Machicimpuhan ko rin kayo. Kaya nga, medyo, kwan nga lang eh. Na-late lang ako ng dahil nagwarawara pala dyan yung atorring kalbo na yun eh. Kasi kung nadatnan ko lang sana dyan na nagwawarawara, pag hindi ko kinapon yun eh. Or gawin kong estatwa eh. Abay, visit ka. Saka yung mga sinasabi, lumabas na yung mga binigyan daw ng mga
kan ba? Mga yantok at saka yung mga tobo. Hindi ko nabutan yun eh. Yung mga balita dyan, na 300 daw. Nako, napakasarap sana nga gawing estatwa yan dyan. Para kwan. Anyway, actually kwan po yun eh. Hindi naman po natin masisisi sila. Dahil unang-una, kwan po eh, alam ko po kung gaano po kahirap ang buhay ngayon. Kaya siguro po tatanggap lang po talaga sila ng tatanggap po. Sa palagay ko wala po silang kasalanan doon. Kung tumanggap man sila ng ganung trabaho na may mga yantok-yantok sila na panghagupit doon sa magrarally sana ay hindi po natin masisi. Napakarami pong gutom ngayon sa totoo lang po. Napakarami. Kaya siguro yung nag-utos na lang po sa kanila, yun ang gagawin nating estatwa or either yun ang gawin nating tanggalan na lang natin ng mga bayagyan para sa ganun or pati lawit para wala na silang kaligayahan sa buhay. Pero magkukross ang landas natin. 25 years pa ako na mananatili sa mundong ito. Maniwala kayo sa akin, magkukross ang landas natin. Kaya, nako. Kaya ngayon yung mga sinasabi kong kawatan na yun, na in-invite ko, na ipinakita ko kung paano lapain ng mga buhaya ko. Ilang kilometro pa yung lugar ko ni hindi sila makatingin hanggang ngayon. Dahil ang nasa sa isip nila, pag tumingin sila, ang ini-imagine nila, ako mismo ang buaya sa buhay nila. Kaya kung gagawin ko dyan sa mga politiko, mga kawatan na yan, kahit isa, dalawa lang na may pakain ko dito, mabidyohan ko, may pakalat yan dyan. Yung mga kawatan yan, maniwala kayo sa akin, ang tatatak sa utak nila, isa akong dambuhalang buaya sa kanila. Oh. Ngayon, dito naman tayo ngayon sa kwan. Bagamat sabi ko nga hindi ako marunong mag-insert dito sa mga video na yan. Ipaparinig ko lang po sa inyo na ito po ay may posibilidad na talaga na magkagira at ito. Kunin na lang. Pakinggan nyo na lang ha. Kasi ayoko na magpapaliwanag pa po. Ang hirap pa magpaliwanag. Pakinggan nyo na lang. Okay? Pangamba at nakakatakot. Sa sunod-sunod na balita tungkol sa mga banta ng China sa pinakahuling tensyon at girian sa West Philippine Sea, ang insidente ng pambobomba ng tubig ay nagsagawa lamang daw sila ng regulatory actions dahil di umano tumupad sa pangako ang Pilipinas at nagpadala ng mga barko sa Ayungin Shoal. Tinawag nila itong pagtitrespass o paghihimasok. Tila ng gugulo daw ang Pilipinas at sadya daw sinisira ang kapayapaan at stability sa South China Sea. Kaya sa nangyayaring ito, posibleng sumiklab ang matinding digmaan. Gaano na nga ba kalakas ang China? Hinimok ni Chinese President Xi Jinping ang militar ng China na maghanda para sa anyay military conflict sa dagat. Di maiwasang maisip kung posible nga bang Hindi ka na kailangan i-replay lahat at rinig nyo naman. So, ibig sabihin, ultimong talagang mainstream media na nagbalita na. Boses ni Mel Chang ko yan. Yung kanina. Nandoon lagi yung posibilidad. Kaya mga kababayan ko, lalo na itong mga subscribers ko, ayaw ko pong may mangyaring masama sa inyo. Pero ugaliin po ninyo na panoorin ang mga videos ko nang tapusin ninyo. Kagaya po nito, napanood mo yung saging, pero hindi mo napanood yung proseso ng saging na yon. Kaya nagtatanong pa itong comment na ito, kung panliligo daw ba yung tubig ng saging. Tingnan nyo. Grabe. Unang-una, pagka meron akong binanggit dyan, halimbawa sinabi ko lang na saging, halimbawa, alam nyo na mayroon akong ginawang video dyan na itinuro ko sa inyo.
Di alamin nyo na lang, panoorin nyo yan, panoorin nyo yung mga ibang video ko dyan para malaman ninyo. Kayo naman pala. Mamamatay kayo dahil sa katangahan ninyo, sinasabi ko sa inyo. Pwede mo bang panligo yung tubig ng saging na yun? Paano ka pa makaipon ng baldi-balding tubig doon? Lahat ng mga sinasabi ko rito, nandiyan sa video yan, panoorin nyo na lang. Kaya wag na kayo magtatanong dahil napipika ako. Kasi nagagalit ako dahil sa mamamatay kayo dahil sa kaingingan ninyo. Kaya nagagalit ako. Doon ako nagagalit eh. Ngayon kung hindi kayo interesado, duwag na. Wala akong pakialam. Kaya sinasabi ko rito, kaya ko naman itinuturo yan sa inyo lahat. Paulit-ulit ko sinasabi sa inyo, mahal na mahal ko kayo. Pero wag naman ganyan na kwan. Ay, grabe. Kagaya ng sili at kalamansi. Kung nabanggit ko yung sili at kalamansi kung ano raw ang gagawin, nandyan din po yan sa video ko. Ilang limang bisis ko na po yan na tinapit. Kaya kung ako sa inyo, kung ganyan lang din naman, huwag na kayo manood. O huwag na kayo magtanong. Nandyan yan. Hayaan nyo na lang na pasukin kayo ng virus at pasukin kayo ng radiation. Yan na lang, yan ang bagay na sa inyo. Kayo naman pala. Bakit ako magagalit ng ganito? Kasi nga, yung ako ang nagpupursige para sa kaligtasan ninyo, ayaw nyong tulungan yung sarili ninyo. Anyway, ganun lang naman ako. Okay, doon naman po sa nagtanong kung gaano ba nagtatagal yung pwede raw bang i-stack yung tubig ng saging na yun. Pwede po. Hanggang 1 buwan lang din po yun. Kung nakalagay po sa rep. I-refrigerator po ninyo. At magtatagal po ng 1 buwan yun. Kaya nga po, kung wala lang din naman po kayong ginagawa, linggo-linggo po mag-extract kayo kasi hindi po natin alam. Kabi-kabila na po yung balita. Maaaring wala kayong nalalaman, pero seryoso na po ito. Seryoso po ito. Kaya nga isa rin yan sa kung bakit ako bumili ng isang isla dyan sa Sarangani na kung saan yan ay underdeveloped ngayon. Kasi yan may underground. Yung pang hindi pa nakakapanood nito, nandyan po yan sa video ko. Yan po ang rason kung bakit bumili ako dyan. Kasi isa rin po yan sa safe na lugar na hindi ka na tatargetin at aabot dyan ang radiation or virus. At yan din po yung sinasabi ko dati sa inyo na dyan ko kayo dadalhin. Sinabi ko po yan sa inyo. Or either dito man sa amin, at titingnan natin, kasi unang-una dito sa Mindoro, dito sa amin, titingnan natin yung magiging takbo kung sakasakali. Pero ang safe na talaga, either dyan sa Sarangani, actually isa yan Davao safe po yan. At meron pa pong iba, at yun po ang tuloy-tuloy po yung pag-aaral namin nung mga team ko. So, yun. Kaya pa ulit-ulit ko po sinasabi rito, ang sisiguraduhin ko sa inyo, ang maliligtas lang, ang siguradong hindi maapektado or hindi magkandamatay itong mga subscribers ko kasi mayroon na silang alam na mayroon akong itinuro sa kanila. Sigurado na po ako dyan. Oh. Kaya po ko na yan. Ito po ang tandaan ninyo.
Kung may binanggit akong ganun, eh, ibig sabihin, paano kaya yun? Mayroon binanggit si Mr. Birana na tubig ng saging. So, ibig sabihin, ang antimanong iisipin nyo, meron na akong itinuro kung ano yung proseso. May binanggit akong sili at saka kalamansi dyan, sigurado yun, meron akong videos dyan. O, yun ang hanapin ninyo, nandyan naman yan. Di isa-isahin ninyo, yung mga video ko dyan, ganun lang po yun. Tulungan din po ninyo yung sarili ninyo, hindi lang yung ako. Ginagampanan ko na po yung trabaho ko dahil pinapatunayan ko lang, pinaparamdam ko lang po sa inyo kung gaano ko kayo kamahal. Anyway, mabalik tayo rito sa mga politiko. Sabi ko nga po, mamaya-maya lamang po, alas 10, ay may hearing na po ang Senado at tingnan na po, pakiramdaman po natin ito si Bato de la Rosa kung hindi pa ito nababayaran. At wala na talaga akong katiwa-tiwala din dito. Kagaya nga niyo rapid toll po nito. Pagkatapos mag-imbestiga sa PCSO, yun biglang umamo. Tingnan natin. Sabi ko nga, mayroon pa akong nalalabing 25 years dito sa mundo. Lahat pinagdaanan ko. Lahat ng mga kung ano-ano, mga hirap ang pinagdaanan ko. Ito, nakatayo pa rin ako rito. Kung ikukumpara ko, sabi ko nga, kung ikukumpara ko, yung edad ko, ay mas bata pa, mas matanda pa ako doon sa 140 years old. Nasa TikTok po yan eh. Talagang as in, bungo na talaga siya. Kaya lang, buhay pa siya. Bungo na siya, na talagang payat na, butot balat na lang. See, wala na yon. Ibig sabihin, hindi na niya iniisip na magkaroon ng girlfriend noon. Sigurado ako, lalakahiga na lang eh. Versus sa 175. Tingnan nyo ngayon si Enrile. 100 years old lang yan. Tingnan mo naman kung nagsasalita, bangingi na. Apo ko na lang yun eh. Kung tutuusin, apo sa tuhod ko yan. Kasi nung araw, lulunga ang tawag sa akin yan. Ito na yun mismo yung tsura ko. Bata pa yan dati, si Enrile. Tingnan mo ngayon tsura. Nahigitan pa niya ako. Madalang pa sa Kwaresma bago niya masundan yung isang salita niya. Bangingi na nga. Pero huwag ka. Presidential chief pa rin siya ng legal diyan sa Malacanang. Tingnan mo hanggang ngayon, kumikita pa. Yung kanyang centennial na 100,000. Tingnan mo, kinuha pa rin talaga. Hindi pa niya ipinamigay, diyan na lang sa kababayan sana niya dyan sa Cagayan. Napakarami din po mga mahihirap dyan. Sana, ibinigay na lang, itong aking centennial na nakuha na 100,000, ito, mga kababayan ko, sige, i-donate ko na lang sa inyo. Hindi ikinamkam pa niya. Yan ang malaking pagkakaiba namin. Dahil ang sinasabi ko nga po rito, maliban din sa centennial ko na yan, yung pensyon ko sa SSS, pag ito po ay napasa kamay ko na, hindi pala sa akin napasa kamay, ibig sabihin, na-approve na, yan po ang ibibigay ko sa inyo. Doon naman po sa mga subscriber ko, siyempre. Pero kung gusto nyo rin mag-subscribe at mapasali, ngayon pala mag-subscribe na kayo para mapasali kayo doon. Ayun po. Tingnan mo, hindi talaga niya binigay, dinonate yung centennial na pera niya na 100,000. Samantalang yan ang sumira ng Cagayan. Nung araw yan, kaya yung mga kahoy dyan sa Cagayan, tanongin si Enrile. Yun ang pagkakaiba namin. The more na greedy ka, the more na tawag doon, na madamot ka, 10 doble na nagre-reflect yan dyan sa itsura mo at kalusugan mo. Anong ibig ko sabihin? Ganyan, pagiging madamot na yan. Tingnan mo, bangingi na. Ako naman, hindi ako madamot. Tingnan nyo yung itsura ko.
Nagawa ko nga na kakainin ko na lang kasi nung time na yun, yung araw na yun, yung time na yun, yung mga oras na yun, dati kumakain pa ako ng kanin. Pero alam kong yun na lang ang pagkain ko, pero nagawa ko pang ibigay at pinakain ko doon sa matandang dumaan lang doon sa akin na humingi ng pagkain. Alam ko yun, wala na akong ibang makukunan ng pagkain. Pero yun ang lahat yun na dapat yun kakainin ko sa hapon, ibinigay ko lahat doon sa matandang yun. Pero anong nangyari? Sa sobrang kagutuman ng matanda na yun, kitang-kita ko kung paano siyang kumain. Kitang-kita ko na lahat ng pagkain na binigay ko, kinakain niya na talagang sab-sab talaga siya. Pero nung nangyari, nung nakatalikod, nung linginin ko, yung pagkain na binigay ko sa kanya, wala man lang kabawas-bawas. Anyway, ayoko na pong pag-usapan to dahil kapag ka po napapag-usapan natin, hindi ko mawala na naiiyak ako. Maraming salamat po.